Kapaypaan mga bata, kamusta kayo? Naranasan niyo na bang magkamali? Ano ang nararamdaman ninyo kapag pinapatawad kayo? Sa tingin niyo, mabuti ba ang magpatawad? Sa araw na ito, makikinig tayo ng isang kwento tungkol sa pagpapatawad. Ang pamagat ng ating kwento ay Pinatawad ni Jesus ang babae, na mababasa natin sa 1 chapter 8 verse 1 to 11. Noong si Jesus ay nasa lupa, maraming tao ang lumalapit sa kanya. Gusto nilang marinig ang kanyang mga itinuturo. Kilala si Jesus bilang maawain at mapagmahal. Madalas siyang magturo kung paano magmahal ng kapwa at kung paano magpatawad. Isang gabi, pumunta si Jesus sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa, bumalik si Jesus sa templo. Maraming tao ang nagtipon doon upang makinig sa kanya. Umupo si Jesus at nagsimulang magturo. Habang nagtuturo si Jesus, may dumating na ilang tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. May kasama silang isang babae. Dinala nila ang babae sa harap ng maraming tao. Sinabi nila kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa paggawa ng masama. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga taong gumagawa nito ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Ano po ang masasabi ninyo?" Ngunit, hindi nila ito tinanong dahil gusto nilang matuto. Tinatanong nila si Jesus upang subukin siya at makahanap sila ng maipaparatang laban sa kanya. Ngunit hindi agad sumagot si Jesus. Sa halip, yumuko siya at sumulat sa lupa gamit ang kanyang daliri. Patuloy pa ring nagtanong ang mga Pariseo. Kaya tumayo si Jesus at sinabi, "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." Pagkatapos sabihin iyon, yumuko muli si Jesus at nagpatuloy sa pagsusulat sa lupa. Nang marinig iyon ng mga tao, napaisip sila. Alam nilang lahat na lahat ng tao ay nagkakasala. Kaya isa-isa silang umalis, simula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" Sumagot ang babae, "Wala po, Ginoo." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." At dito nagtatapos ang ating kwento. Mula sa ating kwento, ano-ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, huwag tayong humatol o humusga sa iba. Mga bata, itinuro ni Jesus na hindi tayo dapat mabilis manghusga sa kapwa dahil lahat tayo ay nagkakamali. Halimbawa, kapag may kaklase kang nagkamali o napagalitan ng guro, huwag mo siyang pagtatawanan. Mas mabuti na unawain at tulungan siya. Ikalawa, maging maawain at mapagpatawad tulad ni Jesus. Ipinakita ni Jesus na mahal niya ang mga tao at handa siyang magpatawad sa mga nagkakamali. Halimbawa, kapag may kaibigan kang nakasakit ng damdamin mo at nagsabi siya ng sorry at bukal naman ito sa puso niya, maaari mo siyang patawarin tulad ng ginagawa ng Panginoon. Ikatlo, matutong magbago at gumawa ng tama. Nang patawarin ni Jesus ang babae, sinabi niya na huwag na siyang gumawa ng kasalanan pa. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon na matuto tayo sa ating pagkakamali at piliing gawin ang mabuti. Halimbawa, kung nagkamali ka, tulad ng pagsisinungaling o pakikipag-away, subukan mong magbago at ipangako mo na hindi ka na gagawa ng masama.
Para naman sa ating activity, ang unang activity natin sa araw na ito ay pinamagatang Forgiveness Heart Craft. Ihanda ang mga sumusunod na kagamitan: colored paper or bond paper, pencil, gunting, crayons o marker, at tape or glue. Panuto: gamit ang colored paper, guhit ang hugis puso gamit ang lapis. Gupitin gamit ang gunting at isulat sa gitna ng puso ang salitang magpatawad o forgive at iba pang magagandang katangian, maaaring kulayan at dekorasyonan. Pagkatapos, idikit ito sa mga wall o board sa bahay bilang paalala na dapat tayong magpatawad tulad ni Jesus. Para naman sa ating ikalawang activity, ito ay pinamagatang Promise Card Activity. Maaari niyo bang ihanda mga sumusunod? Colored paper or bond paper, pencil, crayons o colored markers, at gunting. Panuto: gamit ang maliit na colored paper o card, isulat ang pangungusap na pangako ko na. Pagkatapos, magsulat ng isang mabuting pangako. Halimbawa, pangako ko na magiging mabait ako. O kaya naman, pangako ko na hindi na ako manunukso. O kaya naman ay, pangako ko na magsasabi ako ng totoo. Maaaring kulayan ng card upang maging maganda. Pagkatapos, maaaring basahin ng bawat bata ang pangako sa Diyos sa harap ng klase. Ang ating memory verse para sa araw na ito ay mababasa sa Colossians chapter 3 verse 13, New International Version. Forgive as the Lord forgave you. Maraming salamat mga batang pamana. Tandaan, maging mapagmahal at mapagpatawad. Hanggang sa muli, paalam, Miss Pa!